Para nga pala sa mga naghahanap ng tutorial natin para dito sa ating Liwa rectifier na full wave, bali pwede nyo nga pala itong gayahin. Mag color coding na lang kayo dito. Ayan, yung ginawa kong wiring nga. So nag-add lang ako ng socket, bumili ako ng pan 6 pin na socket, tapos ayun yung ginamit ko. Bali, ang ginawa ko dito, nag-connecta lang ako ng black wire, itinap ko lang yon sa ating accessory wire ano. Tapos kung gusto nyo mag battery operated din ng mga headlight, merong yellow wire papunta sa may headlight natin. Ikat nyo yun, tapos ilagay nyo yun sa after ignition o dyan sa kulay itim ng inyong switch. At syempre, hindi pwedeng wala kayong panghinang dito. Punta kayo sa mga naghihinang yan, putulin nyo to, yung tinuro ko dyan, tapos i-connecta nyo sa yellow wire. Kailangan yan, kasi dating light coil yan. Since di na tayo kukuha ng supply dito sa ating stator, sa battery na rin tayo kukuha ng supply, putulin nyo na Yung una nga palang video natin, yung pinaka-umpisa, ayun nga pala yung isang way o isang method kung paano mag full wave. Bali, ito nga palang video na to yung kadalasang ginagawa natin sa full wave. Nagdadagdag nga pala tayo dito ng dalawang wire, tapos irerekta natin siya doon sa ating pinaka liwa na rectifier. So ayan yung wire nga pala na yan, kulay dalawang puti dyan, makikita nyo, yan yun. Itong tinuturo ko dito, yung black and red na yan, power input yan mula sa stator, kasi AC type yung CDI na itong mga wave. Tapos eto nga palang dalawa na to, yung light coil saka yung charging coil nya. Tapos etong isa naman yung blue at yellow, so pulser pala yan, sa may ganyang pulser. Bale, eto nga palang dalawa na to yung dinagdag ko lang dyan. Tapos ang ginawa ko, pagkatanggal ko sa kanya, inilipat ko naman siya dito. So naghanap lang ako ng ibang socket para kung sakasakali pwede ko siyang takpan na lang. So ayoko kasi magputol-putol ng wire, kaya kailangan ko ng mga socket na ganito, kaya diyan ko lang siya nilagay para kung sakasakaling ibabalik ko sa stock, madali lang. Ayan, pero yung kulay white nga pala na wire na yan, kahit hindi na pala natin yan tanggalin, okay lang. So isalpak nyo na lang ulit yan dyan, kasi wala naman pala siyang ibang pinagkokonektahan Dati nga pala nating light coil o yung kulay dilaw, ang ginawa ko, putol na siya sa stator, di ba? Wala na siyang connector ron. Ginawa ko, kinonektahan ko naman siya ng kulay black. Kulay black naman na yon, galing naman yon sa ating brake pedal switch. Yan, so brake light switch natin Ayan, makikita nyo, kaya ganyan yung ginawa natin. Ayan, dito. Ayan, ngayon dito tayo. Ayan. Dito sa ating rectifier Sa rectifier natin, ayan, yung color coding lang yan color coding lang din yan. Ayan, color coding lang yan. Ayan. So, bakit nga ba nilagay ko yung wire dito sa kulay dilaw Nilagay ko yung wire dyan kasi kumuha ko ng black wire, dito ako kumuha sa may kanyang dito. Ayan, sa may kanyang switch. Ayan. Ito kasing black wire na to ay nagsusupply ng kuryente pagka inon natin yung susian natin ayan tingnan nyo, may supply na yan. Ayan, so may supply na siya, di ba? Ngayon, kaya tayo dito kumuha para masupplyan niya yung mga accessories natin. Ayan. Kaya hindi kumukurap yung likod natin. Ayan. Yung headlight okay din, kaso hindi ko pa naisasalpak Ayan, so ngayon naglagay tayo dyan, kinonekta natin para battery operated na siya lahat kasi ayos na. Ngayon, pakita ko sa inyo, ayan ito yung sa battery ground. Ito nga palang white and yellow na yan, AC input na yan, o yan na yung tinatawag nating charging coil. Black niya, yung black mahalaga to kasi ito yung nag-i-stamp, ito yung parang limiter nung ating pagcha-charge siya Ayan. Ngayon, pakita ko sa inyo kaya may supply na rin to. Ayan Yan, may supply na rin yung kulay black natin. Ayan. Doon sa may niya, socket niya doon yung pinipinip ko natin yan. Ngayon, pwede rin ito yan. Ito meron din yan. Ayan. Kasi ito yung left sa battery natin. Ngayon, itong dalawang AC wire natin, ang mangyayari dito, parehas siyang magbi-blink-blink yan, magbi-blink-blink to pagka dyan natin nilagay. Ayun So bakit hindi siya nagbi-blink-blink agad kasi
tayo sa negative yung isa. Ayan. Ayan. So nilagay natin siya sa negative ano, kaya hindi siya nag-blink yan. Dapat mag-blink yan eh. Eh dahil nilagay natin siya sa ano, sa negative yung isa. Tapos yung isa ay nasalpak natin dito, hindi siya nag-blink. Ibig sabihin niyan, tama yung ginawa natin. Ngayon paano natin isa pang madodouble check ano. Kunin ko yung wire natin. Ayun o, yung isa sinalpak ko sa kanya, tapos ito yung isa. Yan o. Nag-blink-blink siya, may ilaw-ilaw. So, ibig sabihin, tama yung ginawa natin. Yan. Tama yung ginawa natin yan. Ngayon yung pag-check sa kanya. Natin to, yan. Negative Ngayon, di ba ginawa natin, ginonektahan natin ng, ng 12 volts na sa block yung kulay yellow. Ngayon, check natin ngayon kung tama Ito yung natin ito. Yan, ito yung kulay yellow natin. Ayan Yan. So, ibig sabihin, yung mga yellow wire natin talaga ay naka-battery operated na. Tama na siya, rektayan sa ating yung light. Ngayon, yung sa kabila kasi tinanggal ko yan. Tinanggal ko yung sa kabila. Kasi ginawa kong nalagyan ko kasi ng switch Pero ito na yun, yan. Nandito na yan. Ayan. Ayan. Yan na siya. So maglalagay lang ako ng switch para sa ating ilaw. Ayan. Ilaw. Ayos na. Hoy, biglang namamatay ilaw ng motor mo o kaya laging lowbat ang battery kahit bago? Baka hindi battery ang problema mo. Regulator pala ang dahilan. Pag sira ang regulator, sobra o kulang ang kuryente. Mabilis masira ang battery at humihina ang ilaw. Minsan biglang patay pa ang motor. Etong motor regulator na na-order namin ay stable ang charging, protektado ang battery, pantay ang kuryente papunta sa ilaw at ignition. Tapos full wave rectifier pa to, kaya kailangan mo i-convert ang stator. Madaling ikabit, plug and play at solid kahit matagalan ang biyahe. Ito yung klase ng pyesa na hindi mo napapansin pero ramdam mo kapag wala. Kino-convert nga pala niya dyan yung female socket sa male socket para hindi na daw siya magputol ng mga wire. Compatible sa maraming model ng motor, pang replacement o pang upgrade. Ideal stock at daily use, matibay at pang matagalan. Kaya kung ayaw mo na maabala sa biglang lowbat o palyadong ilaw, check mo lang yung link ko sa baba. Bye!